Dahil marami pang kasi sa opisina. Pero ano na kami yan, gawin na kami yan. Sige, sir. Pag-traffic na dito sa Taguig area. And then, pag kaya dire-diretso na kami dyan. Sige, sir. Okay, sige, thank you. Okay. Ingat, sir. Okay, okay. Ang dami. Alam mo, madami. Sabi mo tatlo eh. Yaman na. Ang dami pala. Sabi niya, good for one ang isang ganyan. Hindi po kasi ito nakain. Eh, lagi. Pahing kami tayo. Diyan muna ako magbabawas. Sige. Para kung sakali dumating si Sir Balito. Ano? Ay, hindi. Alam mo, gusto ni Mami to. Take outan ko daw siya. Morning, sir. Basta ka na. Okay lang po. Ay, Hello, sir. ito Ella. Si Ella. Si Pia. Si pare, tinawagan ko, di ba? Yes, sir. At least meron tayong second half ng ating interview kay Direk Buddy. Kaya ngayon, ang tinitingnan ko ngayon dito, marami kasi nagtawagan eh. Tumawag. Basically, mga interesado, no, na mag-planting. But of course, sabi ko, hindi lahat pwedeng mapagbigyan. We don't know yet how to help them. Kasi siyempre kailangan natin i-grow pa talaga yung market. Diba? Kaya kung mapapakiusapan natin lahat na magkasundo tayo at saka yung magkaroon ng kumbaga unity, no? Pagdating sa halamang gamot. Doktora. Yes, si Dr. Eddie. Morning po. Si Hello, Direk Buddy, Sophie Sophia. and Hello po. Ella. Hello, Sophie. Hi, Sa Sikati Ella. ngayon, sa Sikati. Ay, busy po sa... Busy na. Now, ang next step natin is planta. Okay. Diba? Nakita natin how we produce it. Diba? Yan na yung how it works. And then from there, makita nyo yung different raw material. Okay. Kasi raw materials ang ginagamit natin para magkaroon tayo ng brand. Okay. Diba? So, dun tatakbo ngayon yung mga plano, no, kung saan makarating to. Diba? Kasi without the industry, without the product, saan pupunta yung ginagawa mo sa farm. Kaya yun yung importante. Diba? Yun ang nakikita ko. Kaya mamaya, parang okay kaya yung farm ng moringa? Okay yun. So, pupunta natin yung moringa. Ayan. Kasi ginamit ko yung moringa para palabasin yung nutritional action ng mga produkto na ginawa natin. Okay. Dapat maintindihan na tao na ang ganda ng benepisyo pa lang yan. Diba? O so, yun na. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Nandito ulit tayo sa ating Bini Bio Farm. Second edition. Second edition. Successful yung una natin. Opo, kailangan talaga ng follow-up story dito, sir. Yes, so kasi nakita ko na yung maraming nag-text, maraming kaya salamat sa lahat ng mga nakinig, no? At right now, I think do sa 3 na pinalabas mo, umabot tayo ng 200,000 eh. Aha. No, and I hope baka 1 million plus, di ba? True Body, magtulungan tayo dito. Ano, Yung mga just tao. updated si sir doon Kaya sa nga video kailangan, count. hindi kaya nga kailangan. Ako naman, very, positive kasi. At we need to help Philippines. Diba? We need to help Philippines, we need to help our farmers, we need to help our products, no, na gawang Pilipino. Okay. Diba? Kasi yun ang importante na naintindihan nila. Bakit tayo kumbaga magiging dependent sa mga imported brands, di ba? Even paracetamol are imported. No? Dahil nung nagkawalaan ng paracetamol, di walang may lagnat ka, o di nagbilihan ng lagundi, nagbilihan ng mga, di ba? Yun eh. Dahil traditionally ginagamit yan. Kaya importante yung halamang gamot. No? At thank you for you. Dahil ito yung chance talaga na maintindihan ng tao, ano ba itong halamang gamot nito? At ano yung yaman, no, na madadala ng halamang gamot. No? So Sir Patrick, itong episode natin ngayon, ano ang bago na malalaman ng mga audience natin? Yes, oo. Very ako, kasi sabi ko ito pala talaga yung, kumbaga yung aming
dapat na pinuntahan natin, no? Para still kasi sabi ko nga, kailangan talaga mga Pilipino malaman itong kahalagahan ng halamang gamot. So sa pagtutulungan natin, I hope mas ma-reach natin. Pero may tumawag sa akin taga Dubai. May bumili sa akin ng produkto na gusto niya itong November. Toronto, Canada. May cancer. No, yung mga ibang pasyente, yung mga tao, nagustuhan nila yung produkto. Yung isa, nasa Dubai, bumili ng produkto, Tarlac. And then, pinadala niyo yung product sa Hawaii. And then, ang report niya, wow, ang ganda po ng product. Very effective po doon sa family nung bumili. Sabi ko, ito na yung gusto nating ma-achieve. Di ba? Through your advocacy, and through the advocacy of Bini Biofarm, na pagtulungan natin, nakakatulong tayo sa mga taong kagaya nila. Kaya very excited ako na mas ma-reach pa natin ang hindi lang buong Pilipinas, kundi mundo na. At sabi mo, Sir Patrick, para i-grow natin yung farming side, but kailangan din natin simultaneously i-grow yung market, ang industry. So, ang daming procedure na pwedeng gawin. But of course, kailangan pakipagtulungan ng bawat sektor. Diba? So, Sir Patrick, ibig sabihin... Si Doktora andyan. Doktora. Pasok ka dito, Doktora. Kasi, Mamaya na. saka yung Intro muna. Mag-enjoy muna kayo sa Usapin. big picture of Yes. Later, i-discuss natin gaano yung role ni Doktora na importante yon para magkaroon ng trust yung audience, yung viewers na itong produkto natin ay safe, reliable. 3 kategorya yan so, pinag-aralan ng Pilipinas. Una, yung traditionally used herbal plants. Okay. No? From these traditionally used herbal plants, umusbong yung tsaa. Okay. Di ba? Kasi pupitas lang si Lola, si Lolo. Gagamitin everyday, walang kape. Di yan ang tsaa So, niya. yan yung supplement. Hindi nagkakasakit. Everyday, ginagamit yan. Okay. Nanganak, pumitas ng dahon, pinaligo, walang binat. Di ba? Natapa, nagkaroon ng sugat, pinantapal, gumaling ang sugat. So, those are traditional use, anecdotal. Gumaling ang anak ko dyan Nagtaya ako, yan ang ginamit ko Umubo ako, yan ang ginamit ko. Di ba? Until now, everyday, ginagamit ko kasi yan ang pampalakas ko. So, those are traditional use herbal plant. Okay. And then, nung nakita yan, siyempre, pinag-aralan na ng mga dalubhasa, ng mga scientists natin, mga doctors natin, ng National Institute of Health, nila Doktora Maramba. So siya ngayon ang naging mother ng mga herbal medicinal plants, si Doktora Nelia Maramba. And then, sinundan ng kanya anak na Doktora Cecil Maramba Lasarte. So ano ang meron dyan sa plants na yan? From that anecdotal, ng mga testimonial, nag-arrive ngayon yung for cough yan, for diarrhea yan, for asthma yan, for fever yan. So, specific na. And then nagkaroon ng dosaging, lahat naging medicine. Medicine na. Now, since sabi nga natin, traditionalist, ginagamit everyday yan. So, ang effect niyan is okay, safety is okay, very less ang side effect niyan. Kaya we can use it everyday. Kaya nga meron ka ngayon food supplement. Now, pag parang sinabi mo food supplement, kaya supplement, dahil kulang ka doon sa supplementation ng pagkain kinukuha mo. Diba? Now, we have this mga mamayang mga products na everyday we can take it. Kasi it's a food supplement now. Pinalabas ngayon natin yung mga vitamins and minerals at saka yung lahat ng mga constituent na nagbibigay health benefits sa katawan ng tao. So sir, yung mga audience natin na interested magtanim ng malunggay, ng yerba buena, ng lagundi, sambong, di ba? Sambong. Paano yan, sir? Paano natin, ano yung magiging role nila para maging sustainable at magkaroon ng isang industriya? Ayan. So, yun pag-usapan natin buong maghapon. Yan, pag-uusapan natin buong maghapon. Okay. With paring Cesar at saka si Dr. Elid. Ayan. Si Sir Cesar ay papakita niya yung mga moringa may farm tayo. Kasi last time, di ba, nando tayo sa Lagundi. Mamaya punta rin tayo sa Yerba Buena. May mga development na naman di ba? Kung ano man ang doon. From here, and then we will go to the Malunggay Farm. So, nag-harvest na sila doon, pero after 2 weeks, nag-grow na di ba? So, at least they will see now. These are all community farming, ang ating papakita sa mga tao. Nang sa gano'n, naintindihan nila, kung saan natin dalhin niyan, pagka inalagaan nila,
May community farming dyan, so naging sustainable yan because there's a market already. So yun ang pagtutulungan natin lahat. At mamaya, itatanong ko kay Doktora yung, kasi ang doctors napakahigpit sir eh. No? Hindi ka nila, Evidence-based yan. hindi ka nila basta-basta i-allow na mag-take ng gamot, ng supplements. Oo. Ayaw nila. So, mamaya, sasagutin ni Doktora yon ano yung importance nun at paano pumapasok yung produkto natin na pasado sa mga doctors. Yes. Okay, good. Okay. So let's go to the farm, to the planta first. Planta muna. Oo, sige. Actually, approved na kami sa FDA for our processing ng raw material. Ang next step namin is basically now yung yung tea bagging kasi dinagdag namin yung variation ng tea bagging. Para sa ganon, yung mga plants namin like banaba, lagundi, lalagyan namin ng iba pang mga other ingredients yan para maging beneficial sa health ng consumer. No? So pag nakatibag yan, madali na lang extract yan. Di ba? So mas gaganda yung Okay, so dito po tayo. Even itong bench na to, meron yan May purpose. Kung bakit ganito yan. At saka, kapag pumapasok dito yung mga tao, this one, of course, lover ng mga tao, so they cannot bring anything. No? Meron pa yung mga first left, and then next right. Tapos, yan. Ano lang. May purpose. Oo. May Kasi purpose yan. sa FDA, meron tinatawag na clean at saka Okay. unclean. Yun yun. So, ngayon, papasok na tayo sa, Punta tayo sa clean room. Okay. just to make sure na wala tayong ipapasok na Contamination, mga ganyan. Siyempre, Pero, cross-contamination. technically speaking, today is wala tayong process because we would like to enter. Pagpasok natin, lilinisin ulit nila yan. Oh. Ayan. So, gano'n lang yan. This time around, binibigyan na natin ng benchmarking ang paggawa ng food processing sa Pilipinas. Hindi po ito madali, pero hindi rin po ito mahirap, provided susunod tayo sa ating mga ginagawang direction. Tsaka siyempre, nandun na tayo sa as ingredient ng as a medicinal plant. Diba? For medicine. Although mas tedious yung mga manufacturing company na gumagawa ng medicine. Tayo medyo but lahat ng procedure ng good manufacturing practice kailangan susunod. Yan yun, yung GMP practice. Anong course mo sir sa UST? Ako medtech. Medtech. Medical technologies ako doon. And then, Ikaw, medical Doc, saan ka technology. nag-medicine? Medtech din siya, and then nag-medicine. FEU rin Medical Technologies na yun? Yes, FEU Medical Technology ako. Pagkatapos FEU Medicine. Medicine. Pero graduate ako sa Fatima. Our Lady of Fatima College of Medicine. Doon po sa Valenzuela. Yes. Si ano to naman, yung aming anak, FEU naman, medicine. UST, Pharmacy, tumaas FEU yan. Medicine. Tapos, Nag-FEU Medicine. FEU Medicine. Pinagbigyan niya daw kami dalawa. Okay. So, meron siyang At least nakapasok na sa science. Kaya ngayon, sabi ko nga, kami as medtech, anong role namin? Di ba? Ang role ko is basically since napunta ako sa ganitong klaseng entrepreneurship, basically is yung standardization. Importante sa lahat ng kinakain natin yung paggawa ng standard. Diba? Kasi pagka paiba-iba yan, hindi mo makikita yung quality. Diba? Plus yung health benefits na meron. Diba? Ang mga dahon, pwede mo sabihin, kagaya ng palay na ibibili mo sa araw. Pero hindi kagaya ng palay yan na magbibigay ng ganong klaseng needs, requirement. Ang mga dahon may mga vitamins, minerals na pagka certain temperature, hindi mo inalagaan sila. Sa processing, mawawala lahat yung pinangangako ng mga plants. Nandun ang extract, pwede kang gumaling ubo mo, pagtatai mo, pero yung mga vitamins and minerals nandun pa, yung mga enzymes, mawawala na. Tsaka marami pang nawawala. Pati income nawawala pag hindi ka marunong mag-process. Anyway, mga visitors nga dapat ganyan tayo. But okay, anyway, nandun naman tayo, wala namang process. Wala namang operation. Kaya, just the head cap, tsaka Para sa'yo, clean sleeper shoes. Walang operation Okay. para lang sa shoot natin. Oo. Linis. So, yung pasok natin last time ba, di ba? Ayan. Even the air here is clean. Naka-ozone yung air. So, yan. These are
our way from the gowning area to our processing. So, dalawa yung processing natin eh. Isang wet area at saka yung dry area. No? Pag wet area, pag ni-receive yung mga leaves dyan, doon sa labas, no? I-weigh yun. Tapos, iisa-isahin nila yung mga dahon na yan kung may mga nasasama ibang dahon. Kasi dapat kung lagundi, lagundi lang. Kung moringa, moringa lang. Di ba? So, hindi pwedeng masamahan ng mga vines yan, ng mga ibang plants. Kasi it will cause one, contamination, tsaka yung mga foreign matters. No? Possible na ganon. And then from there, nililinis namin yan dito. So pagkalinis niyan, no, i-dry yan siya temporarily, no? And then may air drying within this area kasi sinasabi natin clean room na siya, no? Void from any contamination kasi once na hugasan na yung mga dahon na, we see to it na talagang nabawasan na yung load ng bacteria, di ba? Kasi syempre yung labas hindi mo masabi. And then we have these mga oven dryers, no? Na talagang pinili namin ito kasi yung time na nagsisimula kami, sabi ko, paano ko gagayahin yung paggawa ng kimchi? Bakit? Ano meron ng kimchi? Number one, yung redness niya. Di ba? Kung maganda yung pagkaka-dry, maganda yung pagka-process, di ba? Kung ano yung sabi ng mga Koreano, yung kimchi is very important sa everyday needs nila. Sa mga everyday requirement nila, kaya daily nila kinakain yan. Kasi ang daming mga benefits na nagagawa nitong kimchi. So yun. Hindi, okay lang yan. Wala naman tayong production. Basta lahat yan. Pagka may production, Hindi ka pwedeng umano dyan. Only the personnel ang pwedeng pumasok. No? Okay, grabe So yun. So this one, ito yung oven na ginagamit for kimchi production. No? Kaya pagka na-dry na nila, makita mo yung kimchi na talagang red na red pa. No? So ganun din ang ginawa namin sa dahon. Mas makakapagtutusin, makakapal yung chili. Red pepper, di ba? So yun ang ginagamit. Now, nung nakita ko, kaya to Koreano pa eh. Hinanap ko talaga sa mainline na Korea. So, mabuti na lang meron akong Koreano mga kaibigan. Talagang walang marunong mag-English. Yung kausap ko na friend, siya lang nag-English. Sinama niya talaga ako sa mga kabineto. And then, control ng temperature niyan. Pag sinabi mo nga, kita mo, panay ano pa nga, Korean ano pa. So, pag sinabi mo 8 hours, 8 hours. Pag sinabi mo 7 hours, 7 hours. Pag sinabi mo nga 70 degrees centigrade hanggang 70 degrees centigrade. At saka standard. Kaya mali yung dinadry nila under the sun. Kasi nagbabago-bago yun. Yes, kasi yung heat, di ba? Yung temperature, importante. Very crucial yan pag nagdadry ka. Yun ang sinasabi nating standard. And once na pumabot siya ng more than 70 degrees centigrade, nade-degrade ngayon yung mga component ng plants. So yun. Kaya alaga namin yung pagdadrying. And of course, hindi natin maiwasan dahil sa sobrang contamination ng labas. So talaga, ang taas ng contamination ng Pilipinas, no? Okay. Alam niyo ba yung moringa, di ba, yung malunggay? Anywhere I go, hanggang Ilocos, nung tinatest ko yung moringa, dito sa lahat ng area nito, talagang presence of E. coli. Andon. Ano ba yung E. coli? Di ba, pathogenic bacteria. Now, kaya niluluto natin yung moringa. Ngayon, paano mo siya i-avoid ng bacterial contamination? Hindi through good processing. So yun. Diba? From the tamang heat, tamang procedure, kasi kami, pag nilinisan namin, meron kami tawagin yung nanotechnology na washing technique. And then once na nag-dry na yan, once na nag-air dry kami, na-spin dry na namin, diretso na dito, and then certain degrees temperature, and then akit na sa powdering area, and then from the milling area, nakapack na siya. Okay. Sometimes may presence pa rin ng bacteria yon. Kaya ginagamitan natin ng mga other facilities like yung dehumidifier at saka yung irrigation facilities. So yun. So puro dryer to lahat to, sir, no? We have 4. It's working. And then we have other partners then from Nueva Ecija at saka sa Quezon. Same equipment. So, di tayo kita. Alam mo ba, isa may pagmamalaki ng FDA ng Pilipinas, ang one of the pinakamahigpit sa mundo. Talaga. Ito yan.
Oh, wow. Mahigpit Tingnan natin. sila. Hanggang dito lang tayo That's sa the reason why tibag. ang hirap Kasakit na sa ito. sunod. Pero pag nakasunod ka naman, may pagmamalaki mo yung produkto mo. Kaya kami, very, tawag nito, confident sa ginagawa natin. Because we follow. Hindi man mahirap mag-follow. Basta you follow. At least pala ma'am, no, merong tayo yung the best, no? Oo, kasi yung iba, di nila mapakita kasi, syempre, baka meron na hindi makaya natin. Ano? Pero sa totoo lang, kung susunod lang tayo, wala tayong problema. Sige pa. Okay. Ayan. So, ito naman, ito hindi nyo nakita to, di ba? So, dito, pagka Ito may na. mga finished product na kami, nakaganyan yan. Ayan. Ito yun. Kaya hanggang dito lang tayo. Ayan, may control ng temperature niya. O, ito, mga yerba buena. Naka-ano na. Tapos may lagundina. Okay? Oh, kasi Ang galing. we're preparing for yerba buena eh. Ayan, oh. Oh, kasi eventually, 'di ba, sabi ko nga sa iyo yung pain reliever. Yeah. So, lalaki yan, no? For pain reliever ng Pilipinas, yung yerba buena. So, yan, pagka finished product, ganyan na yan. And then, nakatag na yan. And then, pagka dala na namin sa Manila, sa Pasig, nag-stickering na kami dyan, ng final batching, expiration date, yan. Oh, so, dito tayo. Ito yung exit nito. Malaki yung pababa. Dito ngayon tayo. Kasi ang request ni Direk, kalahan daw. Ito naman, Yan ka na, nakalahan ka na. ito naman, sabi ko nga, dahil meron kaming pinapa-approval ngayon sa FDA, yung para Okay. yung variation ng teabagging. No? Okay. Oh, so that lahat ng mga material, diba, tsaka medicine, supplement. Yung supplement, pwedeng capsule, pwedeng caplet, pwedeng syrup. Diba? Ang medicine, pwedeng capsule, caplet, tsaka syrup. Pero iba yung tibag. Yung tibag yung tsaka yan eh. Diba? Oh, so, kung ang green tea meron eh. Pass-through. Ibig sabihin lang yung product dyan. Pupunta doon. Oh, hindi lalabas ang tao. Hindi lalabas. So, ito yung... Ka-aircon sila palagi. Naka-dehumidify yan. So ito naman yung aming dehumidifier na kung saan itong dehumidifier tinatanggal yung excess water. Okay. So malaki yan, no? Yung excess water, dahil once na natanggal yung excess water, syempre hindi magta-thrive yung growth ng bacteria. Kasi wala na silang pagkain eh, pag-source ng ano. Sa Korea, tawag nila dyan, sterilizing area. So, meron din tayo. Alam mo ba na scientist na Pilipino ang Gumawa niya. Develop. Yan, Wow. So, kaya may pass-through ulit yan. Pass-through. Then ito na yung ating worker na nag-prepare naman ng tibag. Oh, I see. Kasi yung ating magkakaroon kami ng bazaar. Okay. Ang specialized na papakita namin doon yung ating Yung tibag. tibag Tea. na ampalaya, banaba, ganyan. Oh. And then coffee. So, yan yung aming small packaging area. So, importante kaya ito pinapakita ko. Siyempre, doon sa mga gusto magtanim, di ba? Hindi lang yung pagtatanim ang importante. Yes, Importante yung processing. Di ba? Yun ang nawawala palagi. Yung gitna na yun eh. Oh. And then we have this, oh. Oh, yeah. Wow, ang Saglit dami. lang yan, saglit lang. Ano to, sir? This is our Lagundi? powder material. May lagundi here, bubuena. Na-powder na lahat. Oh, so yan. Kanya-kanya sila. Oh, nakatag yan. Once na try namin dyan, nakatag lahat yan. And then ipapasok namin and then to sterilization na. Ang hindi na ito. So, meron Then, susunod na mailing na yan eh. So, tapos sa FDA, lahat yan naka-signage. Diba? Oo. So, dito na tayo. Yan. Ito na yung napasok nyo. Ito na yan. Oo. Ang number one to consider is the cleanliness. Cleanliness. Yan ang good manufacturing practice policy number one. Kasi ang cleanliness ngayon, pag hindi na susunod yan, that will be a source of contamination and cross-contamination. So sayang ang shelf life mo, sayang yung baka mamaya kung magdala ng hindi magandang effect sa tao, di ba? Kaya importante yan. Oh, bukas na ba yung ating aircon? Oh, ito si Erma. Mahilig siya sa sharing ng ating agribusiness how it works. Ayan, Erma, nasa Wow. YouTube ka na. Oo. Pwede na. Wala na tayo sa crucial. Ah, okay na. So,
Welcome again kay St. Pio's Room. Yes. Pag sinabi natin green, it's really green. Oh. Pag sinabi natin Ganda ng green niya, oh. Yeah, di ba? Malunggay. So, lahat yan may chlorophyll, lahat yan mayroong enzyme, may vitamins. You know, pag nakita natin yung plantation, syempre iba yung nakaplant eh. Iba yung nando sa lupa, no? Pero once na, even ito, Green ng lagoon. oh, medyo green pa yan, tutusin. So, yan. So, mesh 60 kasi pinowderized form na yan. Yerba buena. Yerba buena. oh. Malunggay. So, ito, tinaglang nila, eventually, nakaano na yan. And then, we have the tea. Ito na yun, oh. Pinasabi natin siya. Upo ka, Sofia, upo kayo. So, yan. So, what's important, sabi nga natin, from here, this is the big business now when it comes to halaman gamot, the raw material. Kasi may mga companies na talagang into the marketing of supplements and medicine, no? Yung mga halaman gamot. From this packaging, naka 15 kilos yan, taka 20 kilos. This one is 5 kilos. Inaano namin para mabilis ang aming control ng pag ano ng contamination, no? From here, at least magbubukas na yung irrigation facilities ng ano. But of course, meron kami sarili naming way of to sterilize, no? Para ma-avoid yung talagang heavy contamination from the source. Okay. So sabi nga natin, meron yang syrup, meron yang capsule, meron yang caplet, no? From the raw material. Okay? So what's important now is, if you have the raw materials, may mga companies na bibili, yun ang kliyente natin, kailangan alagaan natin yung mga clients. So, kasi sila yung bubuhay sa atin eh. So sila naman, kailangan tulungan kasi magbibigay sila ng investment nila para, you know, mag-market ng produkto. And from that market, siyempre, iikot ang financing, expenses, tsaka yung sales nila. O hanggang sa magkaroon ng profit. And then once nagka-profit, umiikot na lang yung demand at tsaka supply. Diba? So meron kang supply and demand. So yan ang dapat na ina-achieve natin pagdating natin sa agriculture, that supply Dapat and pala, demand. Daddy, dito sa Pilipinas, pag nakita nila ang tanim, gusto lahat nila, nagtatanim sila. So, at yung mga government initiative, tinuturuan sila. Pero at the end of the day, kailangan magkaroon sila ng market. Kasi hindi natatapos sa pagtatanim at pag-harvest yung buhay. As a matter of fact, merong mas malalim na science para talagang mapaikot mo yung pagninegosyo. And yung essence ng how it works, no? Nandoon. But what really matters is yung ganda ng raw materials. Kasi nasa raw material ang effect, nasa raw material ang tunay na buhay ng food and herbal medicine. Food and herbal. Food, herbal, and herbal medicine. From the plant, from the soil, to a raw material, to a finished product. Kasi importante yung finished product kasi yan ang magbibenta dun sa supply mo. Diba? Kaya yun ang mga mamaya pag-usapan natin yan, si Doktora itatakal yan. May second na tayo eh, site. Malunggay. For the meantime, magkape muna tayo, di ba? Kape yan in the morning. Natutuwa kasi ako. Mamaya, di-discuss natin to. From here, ito na. Yan na yung Yerba Buena, yan na yung malunggay. Diba? O, yan na yung may Clavon Pro, yan na yung may Immunadvance. May two brands ka na pwede mong ipakita, diba? Mamaya di-discuss natin yung kahalagahan niya. Si Doktora will detail everything. Ito yung dalawang produkto. Oo, nilabas natin na food supplement ha. Kasi meron tayong Plemex na siya tumulong sa atin para makapagsimula tayo ng magandang supply kasi they build the market. And we really need to help yung mga companies na gumagawa ng lagundi, especially si Plemex. Kasi hindi dahil sa kanila, hindi tayo lalaki. Hindi makikilala yung halaman gamot. So si Immune Advance po is a food supplement? Yes, and Food CPR, supplement. may Certificate of Product Registration, FDA approved yan. Alam mo sabi mo yung mga doctors, kanina sabi mo, Apa. ayaw. Yung bang walang basis, Walang basis. science, yung parang lahat na lang clinic claim. Kasi at the end of the day, kaya
kailangan sa doktor, hindi siya nakakasakit ng kapwa niya. No? Ngayon, dahil nag-aral kami, so nakikita namin yung kailangan mong sinasabi at saka hindi. I-inform mo yung mga tao, hindi lang yung mga pasyente mo. Dapat di sila mag-expect, dapat bumalik sila. Hindi pwede lahat claim all. May tubig tayo dito, yung water So, meron. pag sa larangan ng medisina, ang herbal medicine, one raw material, one medicine. Yes, hindi pwede na pinagsama-sama mo lahat yan at sasabihin mo na Papakita ko sa inyo gagamutin na kita lahat. ng tubig. Oo. Okay. Sa herbal medicine, one raw material, one effect, may benefit, pinag-aralan, may dosing. Ngayon, pag kinakain mo na sila ng sabay-sabay, hindi gamot yon. Pagkain yon, supplement yon. So ano yung naging inspiration ng Immune Advance? Bakit naging inspiration ng Immune Advance? Galing tayo sa pandemya. Okay. At nung panahon ng pandemya, kumapit tayo sa mga vitamins and minerals. Di ba? Eh, sabi ko nga, kung talagang epektibo ang vitamins and minerals noon, bakit nung pandemic, yun ang pinapalakas natin, dati na natin iniinom. Kaya there are even doctors who do not advocate vitamins and minerals. Merong mga grupo ng doktor, hindi naniniwala sa vitamins and minerals and supplementation, kinakain nila. So ngayon, meron namang mga ibang doktor na ang tingin naman dyan, pag-aralan lang natin, meron itong effect. Kasi bilang gamot, may effect na siya At saan ba galing yung mga gamot? Saan ba galing yung mga vitamins and minerals? Di ba sa mga halaman, minsan kinuha nila, in-extract nila sa dagat, in-extract nila sa isda, di ba? Sa mga iba-ibang hayop, animals, sa iba-ibang plants. No? So, tingnan natin kasi ang malawak na ang pag-aaral. Sabi namin noon, ang inspiration namin noon is gumawa tayo ng food supplement na talagang makakapagpalakas ang katawan ng tao. No? Kilala natin, saka alam natin yung source. Alam natin yung source by study. Alam natin yung source, ginagamit na sa matagal na panahon. So you never worry about nakakatakot na bad effect. All you want to give is life, health. Diba? So, tingnan nga natin ito, ano ba yung meron ito. So, gumawa tayo ng Immune Advance. So, bakit? Ang dami nating iniinom na food supplement noon. Tambak-tambak na vitamin C, tambak-tambak na zinc. Kumapit tayo doon. Yun ba talaga yung kailangan natin? Pero since meron tayong problemang viral, ang tao naman gumagawa ng sarili niyang paraan para mabuhay. No? Nakatulong, pero meron pang mas gold, mas maganda. So pinagsama-sama namin yung mga herbal medicinal plant na mayroon ding sangkap na nakapagpapalakas ng katawan ng tao. No? Hindi ka maghahanap sa iba yung hindi mo kilala. Kailangan maghanap ka dun sa talagang tumutubo sa lugar mo at ginagamit ng mga tao for the longest time at pinagkatiwalaan na ng mga doktor. May research, hindi borrowed. Nasa Pilipinas. No? So, first, etong vitamin C, wala nang ano dyan, tawag natin dyan universal na yan. Everybody takes vitamin C in many, many forms. Okay. Because vitamin C is a precursor. So, pagka walang vitamin C, kahit anong gawin mo, kinain mo, hindi mag-activate. Zinc, healing yan ng cells So, pinagsama nila, medyo okay. Pero dagdagan pa natin. Ano ba ang malunggay? Okay. Saan ba galing ang malunggay? Sa Pilipinas po. And this is a superfood. Super, kasi super dami ng vitamins, minerals, pati hormones mo nagre-respond. Ang babaeng nahihirapan mag-lactate ay pwedeng mag-lactate. Ang dugo na mababa, ang pula, ay pwedeng bumalik sa pagkapula. So there are so many things present in malunggay, in moringa. That's why even ang malalaking bansa, uy, this is a superfood. Di ba? So, lagay natin yan. Kasi, isang dahon ng malunggay, marami ka ng
makukuhang vitamins and minerals. Pagkatapos, sabi natin, ang tao kailangan humihinga ng maayos. Ang tao kailangan buhay siya. So, ano yung isang herbal food supplement na pwede nating idagdag? So, sabi namin, pwede natin lagyan ng lagundi. Kasi ang lagundi, ang isang dahon ng lagundi, may siyam na component. Imagine mo isang dahon lang yun. Talaga po. Siyam na component yan. Sabi, ano yun? Naku, Diyos ko, ang pinakamaganda dyan. Punong-puno rin siya ng vitamins and minerals. At saka mga Bronchodilator, properties, mga flavonoids. properties na nakakalakas ng immune system. Pinagsama mo yan, nilagay natin sa capsule para madali nang inumin. Tapos, by the way, bago natin nilagay sa capsule, sinubject muna natin sa nutritional facts. Kasi yun lang yung paraan para masabi mo, may present dyan. Okay. So, bago nilagay dyan sa capsule, lahat yan ni nutritional facts. At nung makita namin yung nutritional facts, mas lalo kaming lumakas ang loob, we are doing something good. That's why, sabi ko nga sa'yo, matindi ang pag-aaral sa Pilipinas at saka ang pag-check ng FDA. Kaya, pag dito ka sa Pilipinas sa abroad, pwede kang lumaban global. Yan. Actually, yan nga yung maganda dyan eh. Dahil sabi nga namin, we're into science, no? Kaya lang mga nutrition. So sabi namin, Maganda. kailangan lumabas yung talagang galing ng mga herbal medicinal plants natin. Kasi when you say herbal medicinal plants, pinag-aralan na yan. May clinical studies na yan. And then nung nagka-COVID, may clinical trial. Tinry yan sa mga taong may COVID, no? Okay. Now, ano ang maganda nito? So, nung pinagsama-sama na namin yung mga ingredients ng lagundi, moringa, vitamin C and zinc. Vitamin C is a non-acidic vitamin C, yung sodium ascorbate. Kung saan, we found out na yung passion fruit ang pinanggagalingan ng sodium Passion ng fruit. vitamin C. So, it's still a fruit. See? So, now, nung pinagsama-sama namin yan, sabi namin, ano ngayon ang effect? Kung less than dun sa required ng dosaging ng medicine, no, ng medicinal plant. Pero yung synergy ng mga plants na yan, alam mo, natuwa kami ng gusto, grabe. Sabi namin, wow, kagaya na ito nung nasa TV na punong-puno ng folate, tsaka ng folic acid, ay tsaka ng iron. Tapos, lumabas pa yung B-complex, no? May vitamin B pa. Hindi, bukod pa doon yung vitamin B1, B3, B6, B12. Saan ba yun? Di sa mga nerve, di ba? Yung mga anti-inflammatory, lumabas. Madami Di ba? siya. Yun yung mga nasa advertising nasa TV. And then lumabas yun na nga yung folate sa 293% ang kanyang RENI, yung recommended energy and nutrient intake. Meron niyang study, hindi makapagsabi, na makapagsinungaling That's not nutrition information. Lumabas din yung vitamin C. So, yung inilagay namin na ang required lang for food supplement ng vitamin C is just 100 mg. Pero masasabi mo na, papasok ba dun sa US FDA, na standard US FDA na 85 mg o 75 mg lang? Kasi yun ang kailangan ng katawan natin And then, defense na ng katawan natin ang gagawa nung talagang yung antibodies natin, yung mga cell-mediated cells natin, ang gagawa ngayon ng defense, no, para lumaban sa mga oxidants, yung mga free radicals, no? Lumabas yung vitamin C na 113% ang kanyang RENI, which we only need 75 mg. See? So, ang ibig sabihin nitong study nito, kahit sabihin pa ng mga kumpanya, ng ibang company, may 500 mg siya, pero hindi siya pumapasok sa RENI. Right? So, hindi mo masabi kung talagang right percentage of dosage ng vitamin C ang nakukuha mo. When in fact, dito, sa pinapakita natin dito, nung pinagsama-sama namin yung mga plants material na yan, lumabas yung kanyang vitamins and minerals. Wala naman kami dinagdag dyan ng anything Kahit yan din ang sinuri ng third-party agency, ng laboratory, na kung saan hindi bias yung paggawa namin ng analysis. Di ba? Now, since marami na siyang nakita namin ng folate, which is 293%, ang pinaka-main na informative na health benefits niyan, yung nagagawa ng folate.
Yan na yung, sabi natin, maganda yung RBC. Mamaya papakita ko yung aking laboratory, no? Yung pinagawa kong lab analysis. RBC mo, maganda kasi yun ang dadala ng oxygen sa katawan mo. Youth formation cells growth, no? Kasi may mga cell damaging tayo, di ba? Kaya nga andyan ang zinc, no? Maganda sa heart, no? Maganda sa mga may depression kasi pinapalakas niya yung happy hormones mo, di ba? Maganda sa mga babae na may control sa birth kasi nagkakaroon ng birth defect sometimes, so kinokontrol ng folate ang mga ganong klaseng problem, no? So those things, hepatoprotective, cancer, anti-cancer pa siya kasi because of those folate and flavonoids, no? Kaya sabi ko, wow, grabe ito. Kaya sabi ko, wala na. Sa Pilipinas na yung local plant na mayroong mga kagaya ng mga nasa advertised brand. Ikiklaro lang natin, kiklear lang natin. Kasi sabihin yung bang sinabi ni Patrick ay clinic-claim. Hindi kiniklaim. Ang sinasabi ni Patrick are the different studies involving the different vitamins and minerals that are found in the raw materials. So, hindi natin sinasabi na therapeutic tayo, gamot tayo, kiniklaim natin yon. Ang sinasabi natin is, yung mga raw materials na ginagamit ay pinag-aralan. At ayon sa pag-aaral, yun ay mayroong ganito mga sangkap. Now, Ang gagawin mo, pagsasama-samahin mo siya sa isang dose na pumapasok siya sa category ng food supplement. Okay. So ngayon, in effect, kung for example, ang malunggay, no, ay mayroong tinatawag nila na vitamin B. So, ito yung nagpapaganda ng iyong energy sa iyong katawan. Superfood siya, kaya nga sinabing super. So, ibig sabihin, meron siya ng mga vitamins na yun. So, yung epekto nun, ganung mga vitamins sa katawan mo, i-expectin mo. Yun. So, for example, ang malunggay ay marami siyang folate. Diba? So, saan ba maganda yung folate? So, ganun po yun. Kino-correlate natin siya. Pero, dahil siya ay nasa 500 mg per capsule, ito ay isang food supplement. okay. Kaya nga that's why, makita naman dito, very specific. Nung inaprubahan ng FDA, food supplement, no approved therapeutic claims. Di ba? Pero sabi ng iba, bakit ganyan, no approved therapeutic claims? Tapos then meron kang sinasabing ganyan. That's why we have this, what we call the nutritional fact. That To will validate support. ano ang meron dyan na hindi lang moringa ito, hindi lang lagundi ito, but a combination of these plants. That's why in one capsule, ito na yan, nakakatuwa ito ito nga. In one capsule ng Immune Advance, okay? So once na binuksan mo yan, ang kanyang powder is just a mixture of this plant, which is nakita mo yung laman yan kay nitong lagundi, di ba? Yan na. And then yan, actually, iniinom natin kasi vegetable capsule to eh. Veggie cup yan. That's important. Yan lang ang important dyan. Kaya nga mamaya, sabi namin, paano ko yung maulit ang pandemya, wala tayong source ng, pero may nagka-capsule na sa Pilipinas. Kaya yan, so nakita mo yung color niya, no? Hindi siya brown, hindi siya dark brown, hindi siya black, di ba? So makita mo pa yan. And then, yan na. Ayun siya ilagay sa kape. Yan. Kasi para hindi sayang, inumin ko na. So makita mo, Because, color. it has 500 mg effect yan. Hindi yan na. Yun na yung supplement mo na may vitamin C, may folate na. So ang importante, Although, siyempre, pagka wala sa capsule, lasang-lasa mo yung lasang-lasa mo payat yung ng mga plants, yung lasa niya. herbal. That's basically nature eh. And then this one, mamaya papakita natin. Since sabi nga natin yung ating capsule, di ba, naging problem sa ginawa namin caplet. So yung caplet na yan, kita mo yung pagka-green pa. Di ba? So kita mo pa yung niya, no? So this is the Flavon Pro now. Mamaya explain natin what is Yerba Buena. Okay. So
600 milligram to, no, na naging caplet form. Oh. Saan to maganda? Mamaya, makikita natin kung saan to. Yung isa naman, support for healthy immune system kasi meron na tayong analysis Okay. that may vitamin C, may folate, may B complex, may D3, may iron, calcium, magnesium, phosphorus. Saan ka na? So, yung hinahanap nating vitamins, may vitamin A, katuwa yung lumabas sa analysis For example, sabi nila, Doktora, alam mo yung food supplement na nirecommend mo? Ang sarap ng tulog ko. So, why? Because probably kulang na siya sa magnesium. Yan yung mga minerals na nagkukulang sa katawan natin. That's why hindi natin nagagawa yung dating tayo. So, ito namang immune advance, may magnesium. Kasi ang magnesium galing sa malunggay, galing sa lagundi. Yeah. So, taas ang magnesium na lagundi. Ang effect sa kanya is, masarap yung tulog niya. O, edi mabuti. Kaya- Kasi it is only during a good sleep na nagkakaroon ng repair. Pag hindi po kayo natutulog, wala pong repair na nanggagaling sa, nagagawa ang katawan ninyo. Diba? So, kahit na anong daming kinain mo, kahit na ubusin mo lahat yan, no, ng mga gamot mo, kung hindi masarap ang tulog mo, walang repair. So, yun yung mga minemary namin sa ginagawa naming negosyo. The business have to somehow answer your needs to be more functional. Ang gusto namin ni Patrick, everybody lives a long life na masaya. Happy-happy lang tayo. No? Tsaka to think na ako ay kidney transplant individual. Di ba? Nakita naman natin, no? Talagang naiba yung buhay ko na no? But of course, hindi man ako naghangad na mawawala sa mundo. I just pray, kasi Pio, nabuhay ako because we have mission. Now, what's important is, itong mga produkto na ito, dahil sa immunocompromised ako as a kidney transplant. So, umiinom ako ng mga anti-rejection drug, medicine. Para nang sa ganon, kung sakaling magkaroon ako ng infection or anything, malakas ang katawan ko para maging depensa, hindi yung antibodies ko. Kasi once na nagising ang antibodies ko because of those anti-rejection medicine, akala niya doon sa kidney ko kalaban. Kasi hindi ko organ yun organ ng ibang tao yun. Diba? Kaya kailangan laging malakas ang katawan ko. O kaya nga nung nagka-COVID, di takot ako. Wala pang vaccine nun, nagka-COVID agad. O, inom agad ako inom ng lagundi. Di ang aking plema hanggang dito lang. Although, nag-moderate pneumonia. So, laban lang ako. Talagang lagundi lang, immune advance. Second COVID ko, immune advance, tsaka nagpa-hospital din ako. Plemix. Pero meron na akong vaccine nun, O, tsaka yung Plemex nga. Kasi, siyempre, Plemex ang antiviral properties. Tsaka nag-study na for COVID that time Nag-third ako, may vaccine na ako, nag-third COVID ako, immune advance na, tsaka lagundi, tsaka Plemex lang. That's it. Naka-3 Tatlo. times na COVID. As a immunocompromised individual. Tatlo yung tinest ko. Pero hindi ko tinest, malay natin, diba? Hindi, tinest ko yun. Meron akong antigen kit But anyway, that's Lahat a yun story. may That's already a history. Now, 3 weeks ago, punta kami namasyal kami. Nagkaroon naman ako yung bacterial infection. Bakit? Nanakit yung... Kaya umuupo pa ako, di ba? Nag-usap tayo, no? Na wala akong boses noon, yung first week ko, kasi very sticky phlegm, kulay dilaw, yung mga very specific tayo. I'm just taking these two, no? Anti-inflammatory tsaka yung antioxidant. Now, ano ang nag-work sa kanya? Okay? That sticky phlegm, of course, tinulungan ko ng antibiotic na dahil 1 week na Dahil nagpaalam ko sa nephro ko. Dahil baka mamaya magising yung aking antibody, delikado. Siyempre, may kalaban yung kidney ko. I'm just taking the supplement to control. Pagka gano'n ang pakiramdam mo, feeling mo manunumunya ka. Iba yung pneumonia abot dito, and then yung kate, mararamdaman mo na yung kapit ng phlegm mo. What's important is through the use, di ba? As an immunocompromised, yan ang nag-save sa akin. Kaya ang laki ng pasasalamat ko dyan sa... Ano yan, Direk? Ang pag-aaral natin sa mga gamit ng iba-ibang herbal medicine, dapat tuloy-tuloy. Yeah. Huwag kang mag-stop. At saka Kasi pag in-stop mo,
yung possibility of, alam mo yun, making this work hard for you, hanggang dito lang. Hindi pwede. Andito yung raw materials mo, hanapan mo pa ng iba pang gamit. Like for example, merong Chinese na nagsabi sa akin, Doktora, bakit di natin ilagay yan sa candy? O kasi lozenges. O, so may nagde-develop nun, ha? So pag yun lumabas, naku, tatalunin nun yung isang candy na gustong-gusto natin na kay mahal-mahal. Ayoko lang magabi. Alam mo yun? Oh, imaginein mo. No? For example, itong malunggay. Pag umattend kami ng mga international exhibit, like sa Switzerland, meron silang mga food supplement na ginagamit nila bago matulog. Okay. Ini-spray, di ba daddy, spray sa bibig. Yun na yun, masarap. Nilagyan ng honey, nilagyan ng mint, konti, ang sarap. Pag tiningnan mo, ang laman malunggay. Moringa. Nakita nyo, nakakakita sila ng need, ina-address nila nung study kung saan yung raw material na yon has yung mga components. Tapos nilalagay nila doon, binibigay nila in a way na very good para sa atin. Acceptable ba? Diba? And then, pag ginispray mo yon, ay, ang sarap ng tulog ng mga matatanda. Hindi ka matatakot na hindi magigising. Kasi hindi addictive yung nilagay mong gamot. At hindi gamot. Pagkain siya. Diba? So, yung pag-aaral natin, wag nating itigil. Kasi sabi natin, gamot na siya sa ganyan. Marami pang component yung raw material na pwede mong gamitin to address your need. Nang hindi ka naaangkat ng raw material sa ibang bansa, nang kilala mo kung ano yung kinakain mo. Basta importante importante sa ginagawa natin right now is yung trial. Okay. Okay? Kasi pagka sinasabi lang natin, pinag-aaralan lang, pero hindi mo tinatry, sayang. Di ba? Andyan Ako, ang inspiration ko dyan, may pumapasok sa Pilipinas na mga gamot na ang ina-address lamig. O, di ba? Pagkatapos lahat kayo uminom na yan, nakita nyo ba kung ano yun? Chinek nyo ba kung para ba sa'yo yan? Maganda ba yan kung ikaw ay may diabetes na ang tamis? O, di ba? Maganda ba yan kung hindi mo kilala? O, so ngayon, ito yung ginagawa nating product sa Philippines is dahil mahal natin ang Pilipino. Okay. Ayaw natin na hindi niya kilala yung kinakain niya. So, you have a product that would address all this. Pero, since this is rich in flavonoids, nyari, nagising ka sa umaga, Okay. masakit meron ka stiff neck. Kasi, mali yung mo, Higa. yung higa mo. May sakit ka ba? Wala naman. Sakit yung stiff neck mo. Mali yung higa mo. Kasi, bumuo ka ng inflammatory response to address yung mali mong higa. Now, if you take food supplements to address, para, yung bang parang tama-tama lang yung pag-respond mo doon, gigising ka, walang sakit yan. O, di ba, ikaw direct, sulat ng sulat, computer ng computer, o kami mga doktor, type, lahat, ginamit tayo, mga nanay, luto ng luto, yung mga labandera, laban ng laban. So, ano nang masakit sa'yo? Kamay. O, dahil, nagre-respond yung mga joints mo dun sa regular work. That's what called immune response. So, nagkakaroon ka noon, kaya masakit. So, ngayon, anong gagawin ng pinagsama-samang supplement na yan? Magiging mas flexible ka. Mobile ka. Yung mobility mo, walang hindrance. So, wala kang sakit. Tsaka ito experience ko, nakakatuwa to The last Saturday, nagkaroon kami ng bowling. Yeah, bowling. Bowling. Naka 2 games kayo. Pwede na gano'n, di ba? Talaga una mong makaramdaman sakit. Ako na. Ikaw naman. Mararamdaman mo talaga yung sakit na ito. Napansin ko, syempre, pag gumaganya ka, syempre, titwist ang katawan mo, di ba? Pag-bend ka. Ako, may imbalance na ako dahil, yun nga, sa dialysis ko dati. Alam mo, the following day, ang sakit ng ganito ko, nanigas, ang sakit ng ganito ko. Okay, so hindi ko sinasabi na wala kang sakit kahit ang uminom pa nito.
Pero nung inumbos ko na 3 times a day, ay grabe ngayon. Kahit maglakad tayo ng 10 kilometers, kaya ko. Yun na. That is now the Flexible work. ka. That's for me, that's my experience. Kaya sabi ko, ilalaban ko to. That's why, sabi ko nga, napaaprobahan na to sa FDA, may CPR na siya. Ang what comes next? The comes next is the study of what's inside. That's why the Flavon Pro has flavonoids. May study yan. Anti-inflammatory, antioxidant. Those are studies. Hiram. Now, because meron kang sarili mong brand, saan yan ngayon? Dadalhin ngayon sa doktor yan para pag-aralan pa ng gusto. Dadalhin namin yan sa third-party agency laboratory para pag-aralan kung anong component niyan. Kasi as a medicine, may component, may constituent na eh. Naka-identify na sila. And wala nang mali dyan kasi medicine na siya. As a medicine, 600 mg. Pero as a food supplement na kinuha mo yung small dosage, synergistic yung component niyan, which is, ano ba to? Yerba buena, moringa, lagundi, sodium ascorbate. Kung ano meron yan, yun din ginamit natin. Less the zinc. Because the plants has zinc already. Yeah. By experience, wow, sabi ko, ito na. Diba? Yung sakit ng ganito ko, at saka sakit ng ganito, siguro, hindi na ako kulerat niya sa bowling by Wednesday. Kaya, CPR na yan. May CPR Although, yan. Yung study namin, on our own yun. Gusto lang namin dagdagan yung Kasi, knowledge na tutulong si Ella. Tsaka yung pag sinabi mo on our own, dinadala na yan sa FDA for validation, just like this one. Kaya, ma-approve na yung support for a healthy immune system. Kasi may validation ka na nang meron kang nutritional facts eh. And then, kunyari, may kausap akong doktor, Doc, ito po yung findings namin dyan. Ito yung study. Diba? And then, it has FDA approval. I-evaluate yan. This one, the same thing eventually. Kasi ako naman, ang aking study is about flavonoids. At saka yung total tawag dito, yung component na may flavonoids, di ba? And then from there, ano ang mga vitamins and minerals na meron siya specific for the sinasabi nating inflammation. Of course, the inflammation, pag natapos kasi inflammation mo, siyempre meron ka inflammatory responses, no? Yun na yung unang mo mararamdaman dahil defense ng katawan mo yan eh. Oh, yan fake, di mo. Ang sarap niyan, ang sarap. And then, from there, nang hindi ka mauwi sa infection. Kasi inflammation, yun na second, mo yan eh. And then, papunta sa infection pagka hindi mo na naagapan. Di ba? And then, that infection now, will really kill your cells, will really kill your body. Eventually, yun ang death ng tao. Kaya inaayawan natin yon. Kaya supplement pa lang, makita natin na may effect na dapat. Yun yun. Kaya we have this study na gagawin dyan. Diba? And what we have now is belief na sinubukan, try, ininom, and then, may effect. That's the essence of a brand on a product. But anyway, so ang next step natin, I hope may natutunan tayo dito sa raw material and then the branding. Madami Punta pa. natin. Kaya nga. Meron lang tayo Kaya mga kukuntin natin doon sa site ng Malunggay Malunggay Farm. Sa Malunggay Farm tayo. Punta muna tayo sa Yerba Buena. Tingnan natin kung anong meron na right now. Sige po. Then from the last na pasyal natin, and then from there, sakay ulit tayo, sasamahan tayo ni Parang Cesar dun sa farm namin. This is a community farming, unlike yung before na Panay Lagundi, di ba? Nakita natin ang lawak-lawak. Now, involvement ito ng community, no? Nasa within that area, let's say they have a half hectare or 1 hectare, they can plant this. No? And then eventually, makakita tayo ng mga pasit-pansitan na very good for uric acid na hinahanap sa amin ng Department of Health. Hindi kami makaproduce. Now, because of the people na sunusubaybay sa'yo, I hope they can Mali mo may be pansit-pansitan sila. Yes, they can be interested with this. Turuan natin. Diba? So I hope Turuan natin. ganun naman ma-achieve natin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.